Heretics Podcast. Magandang araw po sa ating mga manunood. Ito po ang inyong lingkod, si Dr. Herbert Hertix Tigson sa programang Hertix. Gaya po ng dati, ang programang ito ay magpapalawak sa ating mga kaalaman sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa ating mga pang-araw-araw na buhay at mga bagay na makaka-apekto sa ating mga mamamayan. Dito po ay ating pag-uusapan o magkakaroon po kayo ng mga impormasyon at kaalaman tungkol sa edukasyon, sa pangkabuhayan, pangkalusugan, sa pangkalikasan at mga bagay na tungo sa kaunlaran at marami pa pong iba. At ngayon po sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang development o kaunlaran. Sa mga pag-aaral ay yan po ang tugon sa o sagot sa ating kahit. So ngayon, sa simpleng definition po kung ano itong development, ito po ay yung tinatawag nating social change o pagbabago. Pagbabago ng ating buhay o improvement ng ating buhay para tumaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga mayan. So sa weekend class, ano ba itong development? What is development? This is about change, pagbabago. This is development is about improvement, pag-angat ng antas ng kabuhayan. So, ano po ba yung ating dapat na baguhin? Ano po, paano po natin ito mababago? So, yung po mga bagay na yan, yung po ang ating pag-uusapan programa. At kasi alam niyo po, ito pong programang development, ito pong topic na development, masyado po malaki. So, ngayon po, itong episode na ito, ating mo munang i-define kung ano po itong development at ano yung mga programa na ginagawa ng ating gobyerno at sa buong mundo tungkol sa development o kaunlaran. So, what do we need to change? At paano natin ito babaguhin? What do we need to improve? Paano ba natin gagawin ma-improve ang buhay ng mga mamamayan? Hindi lang dito. Ito po hindi lang sa ating bayan, ito sa buong mundo. No? So, we should dapat din malaman natin, unang-una, para natin malaman kung ano ang ating gagawin sa terms of development. Yung pangangailangan ng komunidad o ang pangangailangan ng mga mamamayan. So, matapos natin malaman kung ano itong mga pangangailangan, and then ngayon po ay tayo makakapagplano kung paano natin ito malulunasan itong mga pangangailangan ng ating mga matutugunan, ang pangangailangan ng ating komunidad. So sabi nga, kailangan i-address natin yung tinatawag freedom from hunger. Yan, kagutom. Malaki po talagang problema yan. Freedom from exploitation, yung mga ibang mga mamamayan natin na mahihirap, ay napapagsamantalahan ng mga mahiyaman. Ay po, ang laging sinasabi. Freedom from ignorance. Kailangan po sa isang napakalaking bahagi sa larangan ng development ay ang ating mga mamagkaroon ng tamang edukasyon. Kasi ayan po isang bagay na makakatulong sa ating mga mamayan para sila ay makaangat sa buhay at masama sila kung ano yung magiging resulta o fruits ng ating development. And then, ano po ba mga bagay na pag sinabi natin development, ano yung mga aspeto na ating titignan dito? Unang-una, yung tinatawag nating economic development. Ito yung paglago na ekonomiya. Paglago na ekonomiya, siyempre alam natin, kakaroon ng employment, trabaho, at mga buhayan, at hindi makakatulong para maiangat ang mamaya. Meron din po tayong tinatawag na social. Kung sa economic, social, ito po yung mga services na pwedeng bigay ng ating gobyerno, katulad health, education, housing, mga bagay niya, political, tinatawag natin human rights, the rule of law, yan po ang sinasabi na political. Kailangan meron tayong magandang, dito rin po pumapasok yung natin mga good. At ang isa pa, itong environmental, ito po isang napaka-topical din. Ito po, ng mga nakarang ilang linggo, nakita natin ang bagyo at ang binibigyan nila ng sisi o dahilan sa pagkakaroon ng mga komunidad dahil po sa ating pagbabago ng ating po yan. Ngayon, once na nalaman na natin kung ano yung ating mga pangangailangan ng komunidad, pangangailangan ng ating mga mamamayan, susunod po naman dyan ay ang pagpaplan kung paano ito unahan itong mga pangangailangan at para ma-meet natin yung ating tinatawag na target natin. So ngayon, ang ating kung gagawin, pag na-identify na natin ang need at saka problema, the next step is to make plans. At saka ang kailangan natin dito, pinaka-importante, meron tayong available resources. Napaka-importante yan, natural, financial, resources. Kailangan meron tayo yan. Skill, manpower, kailangan yan. Yung level of technical, administrative, and managerial competence, kailangan po natin yan para matukunan natin ang development, improvement ng buhay. So ngayon po, ano po yung mga programa na tungkol dito sa development?
Ano ba itong mga programang tungkol sa kaunlaran? So nasabi ko nga po kanina, marami po yung mga programang yan. Meron po tayong programang para sa global o sa buong mundo, o International Development Program. Meron po rin tayong national, ito po sa ating bayan, development program na yan po ay nilalahad ng mga bagong nanunuo. And then we have also local. Ito po yung ating provincial, city, municipalities, and then babang bahagi itong natawag barangay level. So tignan po muna natin yung ating global or international development program. Siguro po ay pamilya tayo dito sa ating tinatawag na Millennium Development Goal. So yan po ay nagtapos noong 2050. Ito po ay ang pasimula po nito ay itong nation po naman natin. Maraming bansa ang member ng nation at kabilang po ang Pilipinas. So gumagawa, nagbabalangka sila ng development goals at din ang target nila na ma-meet at binibigyan nila yan ng deadline. So yung nauna pong Millennium Development Goals, dapat po yan ang target ng 15. Pero unfortunately, hindi po yan natugunan ng maayos. Ano? So siyempre, sa lawak ng problema, hindi po pwedeng na talagang matapos yung problema ngayon. So ano po yung mga kanilang mga tinignan ng mga problema, tinarget nila, unang-una, in terms of development, yung eradicate poverty and hunger. So yan po, ano? Pero alam po naman natin, sa kasalukuyan ay marami pa rin po ang mahihirap, marami pa rin po ang ang pangalawa, ang kanila pong target na matugunan itong universal primary education. So may mga bansa na-achieve na nila yan, pero marami pa rin bansa, lalong-lalo na po yung mga hirap na bansa, ang hindi pa rin yan tutugunan. At bukod po dyan, yung gender equality, alam po naman na yung pagka-pantay-pantay ng male or female, equality sa pagtingin sa kanila sa kontrato, kailangan pareho, babae at lalaki, gender equality, sex discrimination. At yung maternal health care, yan isa pa rin nilang pinagtuunan, yung mga kalusugan ng ating mga ina. At meron pa rin sila dito sa health, yung control HIV/AIDS, malaria, and other diseases. At ang isa pang kanilang pinagtuunan, yung Millennium Development Goal na yan, ay yung environmental sustain. Alam po rin man natin, in terms of environment, napakalaki po ng ating problema. Eh po, hindi lang sa buong mundo, kundi po sa atin sa Pilipinas. At kahit po dito sa ating bayan, may ganun pa rin. At tuloy na lang magkakaroon ng bagyo o mga kalamidad. Imbis na mabawasan, ay lalong alala ito. At ang pinakahuli nila yung development goals na partnership for development global. Ibig sabihin, halimbawa tayo, makipag-partner tayo sa ibang bansa para matugunan natin ang mga problema in terms. So, ayan po ang goal ng Millennium Development Goals 2015. Pero hindi po yan natugunan. Ang ginawa po ng United Nations, naglagay sila ng bago. Ano? Ito po yung Sustainable Development Goal. Ito po ay nagsimula noong 2016. Ang target nila ay hanggang 2030. At mula sa pagkakaroon ng 8 goals ay ginawa nilang 17. Yung sustainable, ang ibig po sabihin yun, yung mga kailangan to sustainable kung ang ating pangangailangan ngayon ay kaya natin tugunan at meron pa rin matitira na para matugunan yung pangangailangan ng ating future generation. Sabihin, yung mga resources natin ngayon, magagamitin natin, ay meron pa rin enough na resources para sa susunod na generation. So, yan po yung Sustainable Development Goal. At yan po ay ginawa nilang 17 ang kanilang target. At tulad pa rin ng dati, nariyan pa rin yung poverty, no to poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality. So makita nyo, halos parehas din po naman. Nadagdagan lang. Meron tayong clean water and ang ating resources. Clean water and sanitation, affordable and clean energy. So yan po yung paggamit natin ng mga, ano po ba yung mga energy yung ginagamit natin? Kasi yung mga, ngayon, kaya meron tayong Clean Air Act, yung pag-emit ng mga carbon dioxide yung sasakyan natin. So yan ang pinipilit din nilang was clean energy. And then, meron din karoon tayo ng decent work and economic growth. So yan ang ating employment kasi kailangan natin magkaroon ng paglago na ekonomiya para magkaroon tayo maraming trabaho. So, isa pa rin yun sa ating tinatawag na goal, sustainable goal. At bukod dyan, magkaroon tayo ng maraming industriya, magkaroon tayo ng mga infrastruktura para masuportahan yung paglago na yan. Meron din tayong yung tinatawag natin reduce inequality. So, yan po ay maraming aspect. Yung gender equality, pero bukod po dyan, yung reduce inequality, yung pagkaroon ng mabawasan ang gap ng mayaman na alam po naman natin yung kalagunan. And then, yung sustainable cities and communities, ang ibig sabihin po niyan, yung ating napapasaloob doon sa ating tinatawag na community development. At ito po ay kailangan magiging maganda, sustainable ang ating cities kung merong magandang ekonomiya, ang maraming tao ay trabaho, may mga
meron silang magandang pinagtao. Siyempre, pag maraming trabaho, magandang pinagkakakita, ay magiging maganda ang ating komunidad. At yan ang sinasabi natin, sustainable dahil yan po. So, we have to sustain. Sabihin, ma-maintain natin kung ano ba yung magandang nangyayari halimbawa ngayon, dapat yan ay tunable. And then, responsible consumption and production. So, ibig sabihin yan, ito po related dito sa ating environment. Kasi pag ang ating consumption ay hindi natin inilimit, pati siyempre, para yan ay yung ating tinatawag na law of supply and demand. Pag mataas ang demand, so yan ang consumption, tatas. So, usually, ito yung ating mga natural resources. So, pag tumaas yan, baka tayo ay mawalan mga natural resources para ma-meet some need. So, halimbawa, ito ay, ano po yan, katulad ng ating mga puno. Pag ang ating mga papel, gagaling mga puno sa mga trees ngayon, kung malakas ang consumption ng papel, ay siyempre kailangan natin putol ng maraming puno. Kung sumobra na ang consumption, mababawasan ng mga puno, ano mangyayari po niya? Kakaroon tayo ng problem. So, kailangan i-control natin yan o kailangan tuloy-tuloy ang pagre-replenish natin ng ating mga natural. Ano pang, siyempre, related po rin dito yung climate action. Pag nasira po ang ating balance ng ating karoon po tayo ng mga climate change, very tropic, tayo binabyo, at sila calamities, nakikita po namin pag gamit at sila resource kakaroon change. At siguro sa isang nating mga episode pa, atin pong pag-aaralan, babalangkasin, ano ba itong climate change para maging malinaw. So, atin po rin titignan dito, light below water, yung ating water, underwater resources, fish, nasa ilalim ating karagatan. Yeah. Life on land, o siyempre yung ating mga resources na nasa paan. Yan po. So, ang goal ng sustainable development goals ay mapangalaga ang mga nabubuhay doon sa dagat. Para ngayon ay kung meron mang maging sapat ng pangangailangan natin ngayon sa present, ay meron pa rin namang matitira para sa generation. So we need to take care of our natural resources, both underwater and then we should also have peace, justice, and strong. Dito pumapasok yung tinatawag nating rule of at yung fair and just na justice system. So magagawa po natin yan, at dito pa rin yung strong institution, yan po gapasok. Good, at yan pa rin ay isa sa mga susunod nating topic, good governance, kasi sabihin, pero mahirap din. And partnership for the goal. So, lagi pong ini-encourage din itong di lang sa Millennium Development Goals at kung dito rin sa ating Sustainable Development Goal na magkaroon ng partnership within different countries o kahit naman dito sa ating sa local between cities or among different cities. Magkaroon ng partnership. O pwede rin naman yung tinatawag natin gawa tayo ng mga proyekto para matugunan ang ating development goals na ito through the cooperation between public and private. So, yun po yan. So, ito po yung goals na natin sa Sustainable Development Goals. So, meron tayong Millennium Sustainable Development Goals 2015. Hindi po na-meet yan. Ngayon, gumawa sila ng adjustment to 2016 to 2030. At syempre, kasi po ang isang problema dito at sinasabi nga rin dito sa ating Sustainable Development Goals, malaki ang impluensya po niya ng ating population. Sabi nga ng pagka mahirap ma-attain yung ating sustainable development goal kung ang population natin ay hindi din natin kukontrol o mali. Dahil habang tumataas, dumadami ang ating population at yun po ay sigurado maging subject sa mga debate. And then we have to control at least yung paglago ng ating population dahil we cannot sustain development goals tulad ng paano mawawala ang poverty, yung hunger, kung patuloy ng pagdami ng tao at hindi naman kayang suportahan ng ekonomiya. So, kailangan ibabalo. Yan ang isang in-admit naman ng sa United Nations. Na yung ating sustainable development goals na yan ay maaaring hindi rin ma-meet at mas malaki ang chance na hindi ito ma-meet dahil ang number one na factor na sinasabi ay dahil yung hindi natin makontrol ang grown. So siguro ay pa rin, sinasabi ko nga, isa rin yan sa magiging magandang topic, poverty and population. Ayun po yung mga susunod natin. So ngayon, yung ating international goals na yan, meron naman tayong yung tinatawag natin. Tuwing po tayo magkakaroon ng bagong president, naglalabas po sila ng development plan, Philippines Development Plan. So ngayon, ang bago nating presidente si President Bongbong Marcos. So kanya, meron siyang development plan ng 2023. Pero mapapansin po natin, kung ating titignan, yung development plan, bagong presidente at yung mga nakaraang presidente ay halos pare-pareho. So katulad ng ating global or international development goals, ganun din ang tema ng kanilang mga gawin. Eradicate poverty, hunger, quality education, gender equality, health, at yung environment, economic growth, mabigyan naman ng trabaho ang ating mga mamamayan. Kaso, tuwing na lang magpapalit ang presidente, hindi naman nababago yung goal na yun. So siguro, sa ibang ating pagkakataon, ating pag-aaralan kung bakit. Hindi every change ng president, ay yung pa rin ang development plan nila. Parang hindi na ba. So ngayon,
Ano ba itong development plan? Just briefly, ang gusto nang mangyari ng ating, ito, yung bago natin nanunukolang presidente, magkaroon ng, sabi nila, deep and social transformation for to reinvigorate job creation and accelerate poverty reduction. So, ibig sabihin nila, magkaroon ng economic growth at saka social transformation. Sinasabi natin social capital. Yun ang magiging magandang relasyon ng mga taong nila. Magiging maganda lang naman yan kung maganda ang economic growth, social transformation, na ito ay mag-accelerate o magkakaroon job creation, economic employment, at ito ay mag-accelerate o magpapabilis ng reduce ng poverty. Maganda po yung mga ganyang mga plano, pero nasabi ko nga kanina, tuwin na lamang may nababagong president. Ayun pa rin ang kanilang plano. Increase ang yung economic growth, karoon ng job creation, para sa ganoon ay babawasan ang ating hirapan. Pero sa ngayon, ayun pa rin lagi ang ating siguro, meron kayong alam na solusyon, pwede naman yung isuggest sa ating gobyerno. At lagi pa nilang sinasabi, yung inclusive economic growth. Ang ibig po sabihin niya ay kailangan ang lahat ng mamamayan ay pare-pareho na magbe-benefit dito sa nasabi natin economic growth at wealth creation na yan. Fortunately, sa mga bansang katulad natin, mas marami yung percentage ng mayaman sa mahirap ay napakarami na mahirap kaysa pero yung control ng wealth ay naroon lang doon sa kakaunting mayayam. Yung mga mahihirap ay kakunti lang ang kanilang. Pagsasama-samahin mo yung yaman ng mga mahihirap, yung mga mayayaman talaga, ay ang liit ng percentage ng yaman ng mga may. So, concentrated ang kayaman ba sa kakaunting percentage na mayayaman. Sabi nila, the growth must be inclusive, pero paano natin gagawin yan? Every change in the president ay lagi nakalagay inclusive growth. So, ayan, nakalagay building an environment that provides equal opportunities to all Filipinos. Pero paano yan? Yan. Kasi nung pa siguro panahon niya ng ilang naging presidente na laging ganyan ang development plan. Pero hanggang plano pa rin. Tingnan natin ang magiging resulta kasalukuyan yung kanilang 2023 hanggang 20. Ngayon, dito po naman sa ating ito, tignan rin natin. Meron sila mga medium-term goals. Ito yung sa ating kasalukuyang administrasyon. Sabi nila, maintain high level of economic growth. Yung mataas na growth ng economy. Taas ng paglago ng ating ekonomiya. Ayun ang nilang go. Create more and better quality job. Rin. Kasi, pag maraming trabaho, siyempre, maraming magkakaroon ng kinikita. Kaso, ang problema natin nga, at yun nga, sinabi yung sustainable. Kailangan yung growth ng ating population ay makontrol. Dahil pagdami ng dumami man ang trabaho, masyado rin marami ang ating population, hindi rin kaya ma-meet itong mga na-create na job, yung mga pangangailangang trabaho ng ating po. So, kaya, pag nangyari yan, yung ating reduction ng poverty, ay na laging goal ng ating gobyerno ay may ma-attain o makamit. Ngayon, pa nakalagay, keep food and overall prices low and stable. O ngayon, titignan natin ngayon sa ating kasalukuyang ekonomiya. Ano po ba ang presyo ng ating mga pagkain? Presyo ng ating mga staple food? Di po ba hindi naman nababa? Mataas ang ating inflation. So, meron pa namang ilang taon ng ating kasalukuyang administrasyon. Tingnan natin kung ayun ay kanilang mabibigyan ng una. So, yun ang yun po ang kanilang mga short-term goal. So, ngayon, lagi lang sinasabi, ang kanilang priority, poverty reduction, ayan po lagi na sabihin, nagkaroon ng paglago ng ekonomiya, pagdami ng trabaho, dapat ay lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na mag-benefit dito sa paglago ng yan. Karoon sa ganun, papabawasan ang pero natin na hindi pa rin nangyayari yan. Ngayon, tingnan po naman natin yung local development program. So, napag-usapan na natin yung global at itong national. Makita po naman natin yung goals ay halos pare-pareho. Reduce poverty, reduce ang hunger, education for all, universal education, gender equality, environmental protection, climate change, ayun ang kalimitan. Tsaka health. Ngayon, pag tinignan naman natin ang itong ating tinatawag na local, pag sinabi po natin local, meron po tayong sa tema ng development, meron tawag na Local Development Council. So, yung po local ay ng provincial, city, and so meron tayong tinatawag na Local Development Council. Ito po ay nasasaad doon sa ating local government code. So, ang bawat lokal na pamahalaan, kailangan meron silang dinatawag Local Government Development Plan. So, ito po ay kinocover nito ang ating probinsya, siyudad, municipalities. So, ngayon, itong Provincial Development Council, ang namumuno pa dyan, ang pinaka-chairman ay ang governor. Ang mga miyembro po niyan ay lahat ng mayor ng component cities and governor niyan at saka yung chairman ng committee ng appropriation ng sangguniang panlalawigan at saka representative po ng ating kong. So, sila po ang bumubuo ng
Provincial Development Council. Ulitin po natin, pinaka-chairman ay governor, ang mga membro niyan ay lahat ng mayor, component cities and municipalities, chairman ng committee ng appropriation ng sanggunian, saka isang representative from the Congress. Ngayon, kung yung city or municipalities, ang pinaka-head niyan, develop local council, ay ang ating mayor, at ang mga membro po nito ay ang barangay chairman. Dito po sa atin sa Luzon na San Pablo, so ayan po yung 80 barangay, sila ang membro ng local development council sa city. At bukod dyan, ito po yung chairman ng committee of appropriation ng city or municipalities, and then representative from the Congress po. At meron po rin diyang mga NGO, member of local non-government. Ngayon, ang isa pa, ano ba ang specific function nitong ating local development council? Ang kailangan na magawa sila ng long-term and medium-term and annual socio-economic. So it's all about social and economic. Yan po rin naman ang goal ng national. So makikita po natin halos pare-pareho ang gawin, no? Pagkakaiba lang naman ang different level. Formulate a medium-term and annual public investment program. Appraise and prioritize socio-economic development programs and projects. So yan po, pare-pareho lang. Socio-economic development project. At yan po ang makikita natin kahit ini global, national or local, isa ang kanilang ang gustong gawin, magkaroon ng socio-economic development na para matugunan niya. Sabi ko na nga kanina, pag meron tayong development, it will result to more jobs, more employment, more jobs, livelihood will come up, and then that will result to increase in or upliftment of the social or status. Ayan. Kung ayun po ay tayo magkakaroon, kailangan ay tinatawag inclusive development para lahat. Kasi ang nangyayari po, magkakaroon nga tayo ng development growth, tayo pa mga percentage, pero ang nakikinabang po ng yung mga mayayam kasi concentrated wealth. At yung mga mahihirap ay kakunti lang ang kanila nagiging benefit dito. Kaya ating problema, paano natin magagawa na magkaroon ng inclusive growth. So, yun po sa local. Ngayon po, naman sa bukod dito, meron man tayong tinatawag na pinaka the lowest level ng ating government, itong barangay. So, meron din po silang tinatawag na Barangay Development Council. So, ano po naman ang composition ng itong ating Barangay Development Council na ito? So, siyempre, yung head ng yung barangay chairman, siya po dyan. And then, members ng sangguniang barangay na representative from NGOs, yung sinatawag natin ng government organization na nag-ooperate doon sa barangay na yon, and then representative from the congressman. So, yun po yan. So, ang specific duties po nitong ating Barangay Development Council nito, immobilize ang mga tao sa barangay para mag-participate sa local development. Kailangan mamamayan doon sa ating barangay ay makilahok at maging involved sa pagpaplano, development ng pati ngayon. Yan po ang spirit ng ating Barangay Development Council. Prepare the barangay development plans based on local requirements. So, magawa ng barangay development plan base sa pangailangan ng barangay na yun. Yan po ang kailangan. Po. At siyempre, pag nagawa na yung plano, implement and then i-monitor. Sa karamihan po, hindi lang po yan sa level ng barangay, kahit sa local, yung implementation ay ng problema. Kapag in-evaluate nyo yan kung project, plan ay nagagawa according to plan, project na talmitan, diyan bumabagsak ang local, yan, probinsya, cities, municipalities, barangay. Yung pag-i-implement at yung parang talagang plano, ayan po. So itong local development plan na yan, na po yung nakasaad sa ating tawag na local government code. So ulitin ko po, makikita po nyo po na napakalaki ng scope. So ayan po ay nagmumula global, international, na ngayon po ang kanilang pinipilit na ma-attain itong ating tinatawag na sustainable development goals na ito ay bigay sila ng deadline 30, pero aminado naman sila na mahirap na ito yung ma-attain dahil na sa level ng population increase. Hindi lang doon dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Ayan. And then, meron tayo pagdasan, meron tayo national. Ito yung plano ng ating salukuyang government. Ang ngayon po ay junior. Na unfortunately, itong mga development plan na ito ay halos pare-pareho din doon sa mga development plan presidente. And then we have your local development plan. Ito po ang base po na ang local governments ay required magkaroon ng local development council. At ito pong local development council na ito, sila plano ng mga project para during sa budget period, ito ang nilalagyan ng project na pupunduhan ng ating local budget, lalawigan, sa bunsod o barangay, sangguniang barangay. Yan po. So, sana po naging maliwanag sa atin, nagkaroon tayo ng konting kalaman dito sa ating itong development. Kung itong aral, ito ay tugon. Development ay tugon. Kung itong ating development program, plano natin, project na yan, pag-develop, ay
matutupad, may talagang iyan po sa ating tent. Kaso po, napakahirap talaga development plan. Kaya po naman alam ng iyan. Yan. Ayun pa rin nga ating United Nations. Number one problem is our financial factor. Marang hindi lang naman po yan, pero isa yan. Bilis na pagdami. So ayan po, mga babayan, no, doon po nagtatapos ang ating episode to development po. Meron kayo na po kaalaman. At marami pa naman tayong episode susunod at magkaroon pa rin tayong bakit nahihirapan ang piano na game plans, program. So sa inyo po lahat, maraming salamat at magandang araw. Heretics Podcast.